Oh, it's striking, OMG. So, striking is the verse that I just read, and I would like to share it with you all, guys. Now, this verse, striking. Talagang direkta. Okay? The Lord used to use this verse as a direct answer po ba ang tawag doon. I'm not asking question sa kanya. And yet, tumugon siya ng ganito sa akin. Yes, at sometimes mga verses na inilalagay ang Lord sa aking isipan for us to learn more about it, especially after He revealed something to me, ako naman diretso sa inyo at paparating ko po. Hindi ko i-withhold yung karapatan nyo na marinig ang gustong iparinig sa inyo ni Jesus. Magandang day po ito, Sabado ng umaga. Pagkaganda-ganda ng day, ng morning. So, the Lord, one verse lamang ang ibinigay ng Lord today. Nasa, tingnan niyo muna. Delighted to see them. Happy. Along with the beautiful weather today. Thank you, Jesus. Jesus is so beautiful. Jesus is so good. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Okay. Yes, beautiful day. Each beautiful day, another hope. Kaya di tayo dapat matakot. Hindi dapat tayo mangamba. Walang pwedeng gawin si Satanas na makapananaig sa mga tao na nagtitiwala kay Jesus. Palakpakan natin si Jesus. Okay? So, I told you, I only have one verse. Alam niyo ang salita ng Diyos, maski isang verse lang, kung talagang mai-strike tayo, i-strike niya tayo. 1 Peter chapter 3, verse, oh my, sorry. 1 Peter chapter 4, verse 3. 1 Peter chapter 4, verse 3. Basahin natin na sabay-sabay. Okay. 1 Peter chapter 4 verse 3. For we have spent enough of our past lifetime in doing the will of the Gentiles, when we walked in lewdness, lust, drunkenness, revelries, drinking parties. Take note niya na, drinking parties and abominable idolatries. Again, for we have spent enough of our past lifetime in doing the will of the Gentiles. The Bible clearly states, pag sinabi po kasing Gentiles, especially sa usaping New Testament, pag sinabing Gentiles, ito yung mga hindi pa believers. Sabi niya rito, kung akin siyang ipaparaphrase, tama na, sapagkat dati sinayang nyo na ang oras nyo sa mga bagay na kinahuhumalingan ng mga unbelievers. Alam niyo po ba kung ano yung mga kinahuhumalingan ng unbelievers? Especially sa panahon natin ngayon. Hindi ko na po isa-isahin. Okay? Nakatutok lang sila sa entertainment, nakatutok, hindi man po masamang ma-entertain, pero yung iba sobra, umiidolo, idolatries. May nakita pa ako sa Facebook, naghahanap siya ng bagong idol. Wow! It's so sad. Enough. Kung Kristiyano ka na, enough na dyan. You're a Christian. Hindi ka na dapat pumupunta mo sa mga kadiliman na ganyan. Hindi ko sinasabing masamang humanga, pero yung iba sumusobra pong talaga. Idolatry na po talaga. At drinking parties, okay, yung iba po, ako hindi ko po minamasama yun. Ako umiinom din po naman ako. Nasyak kayo, no? Kasi minsan kailangan ko rin uminom dahil yung sa stomach ko, sometimes kailangan ko rin po talaga siya. Pero hindi naman po yung sobra. Pero yung mga tao pong nakilala ko po ngayon, especially mga kabataan na wala sa Panginoon, laging nasa bar, nagpupuyat, pag umaga ko ano nung ginagawa. Di ba? So, it's something na, condemning po ba ako? No, I'm not condemning.
Sinasabi ko lang ang sinasabi ng Bible. Ulitin natin. Sige. For we have spent enough of our past lifetime in doing the will of the Gentiles. We walk in lewdness, lust. Okay. Especially sa mundo ng entertainment, marami po nagsasabi dyan na, kilala niyo po ba si Glenn Medeiros? Si Glenn Medeiros ay isang sikat na singer noong 1980s. At sinasabi niya kung gaano karumi ang industriya niyan. Kung natipuhan ka ng isang manager or something, ikaw ay aaswangin. Di ba? Alam mo nang ibig sabihin, aaswangin. Tapos yung mga, alam mo na, yung mga ibaang kasarian, kapwa kasarian nila, tinitira nila, yung mga tipong ganyan pag natipuhan, para pasikatin. So hindi po ganyan ang sistema. Yan po ay sistema ng kadiliman. At sabi ng Biblia, enough na kung kayo ay dating nasa ganyang gawain o sistema. Yung araw-araw, alam niyo mga kamag-anak ko, ganito pang buhay nila. Ito ang hinahanap nila. Partying, araw-araw, puro nasa bar, dyan sa ermita. Nakikita ko, naaawa ko sa kanila. Because when I share Jesus, ako pa yung minsan pinagtatawanan. Pero hindi po. Dahil pag Kristiyano ka at alam mo ang katotohanan, maniwala ka sa hindi. Ang favor ni Jesus nasa iyo. Huwag kang maiinggit sa mga ganyan. Hindi dapat kainggitan ng mga yan. Sabi ng Bible, dumami man ang pera ng isang taong masama, hindi ko kaiinggitan dahil si Yahweh ang aking patnubay. Diba? Huwag kang maiinggit sa mga yumayaman na gumagamit ng maling paraan. Huwag mo kainggitan ng mga yan, lalo na kung wala sila kay Christ. Okay? Ang gawin mo, sharean mo sila ng gospel. At nang kung ano man yung pera nila, magamit sa pagpapalaganap ng ebanghelyo ng Panginoong Jesus. Okay? Hindi po rude ang ganitong preaching. If you are under grace, you are going to say kung ano yung sinasabi ng Bible. Diba? Siyempre, binago na ang buhay mo. May bago ka ng katayuan, may bago ka ng naisin, mithiin, may bago ka ng pagnanasa sa puso mo. At ang pagnanasa niyan ay wala na sa mundo. Tiyak wala na sa mundo. Kundi na kay Jesus. Okay? Jesus is our life. Ulitin ko, 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, he is now a new creation. The old has gone. Behold, all things become new. Okay? Ang sabi nila, nagbabago ang panahon. Yes, ako napansin ko po ang pagbabago. In the matter of 10 years, ang laki po na nagbago sa mundo. At ang masaklap po, hindi naman siya paigi ng paigi, pasama ng pasama ang daigdig. Kaya, all people need Jesus. Makilala nila si Jesus, yung ginawa niya sa krus sa kanila, ma-invite ang mga tao na tanggapin ang sakripisyo ni Yesu Kristo para magkaroon ng buhay na walang hanggan ng sino mang mananalig sa Kanya. Nag-aanyaya pa rin ng Panginoon hanggang ngayon. Alam nyo, pag hindi nyo nabigyan ng panahon o ng sapat na importansya ang gospel, pag namatay kayo, dire-diretso kayo sa Hades. Impyerno ang abot nyo. Forever and ever, kawag-kawag kayo doon, di ba? Hindi po biro ang impyerno. Hell is real. Tama po naman yun. Kaya lang, pag namamatay ang mga tao ngayon, punta muna sa Hades bago itapon sa Gehenna pagkatapos ng Judgment Day. Meron po talaga narating. Lahat ng tao haharap kay Jesus. Walang makakatakas. Walang makaliligtas. Sa inyong lahat na patuloy na nanonood, umaasa akong i-share nyo ito para marami naman po mag-subscribe sa channel natin. Umaasa po ako darating ang day. Dadami kayo. Hindi po nanatili na. Alam nyo, kung talagang titignan lang na parang nakatingin ako sa mga magsusubscribe, hindi na ako gagawa ng video. Pero tuloy ito. Dahil naniniwala ako pagkatapos ng rapture, kukunin na kami ni Lord, kami mga believers, maiiwan itong mga video ito rito at panunuorin ito ng mga naiwan at gagamitin ni Lord para mag-lead sa mga tribulation saints na manampalataya kay Jesus. Thank you very much po again. God bless you.